At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Ito ang magiging kautusan tungkol sa may ketong. Sa kaarawan ng kanyang paglilinis, siya'y dadalhin sa saserdote. At ang saserdote ay lalabas sa kampamento, at titingnan ng saserdote. At narito, kung ang salot na ketong ay gumaling sa may ketong, ay ipag-uutos nga ng saserdote na ikuha siya na lilinisin ng 2,000 malinis na buhay, at kahoy na sedro, at grana, at hisopo. At ipag-uutos ng saserdote na patayin ang isa sa mga ibon sa isang sisidlang lupa sa ibabaw ng tubig na umaagos. Tungkol sa ibong buhay ay kanyang kukunin, at ang kahoy na sedro, at ang grana, at ang hisopo, at babasain pati ng ibong buhay sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng tubig na umaagos. At iwiwisik niya na makapito doon sa kanya na lilinisin sa ketong, at ipakikilalang malinis, at pawawalan ang ibong buhay sa kalawakan ng parang. At siya na lilinisin ay maglalaban ng kanyang mga suot, at mag-aahit ng lahat niyang buhok, at maliligo sa tubig, at magiging malinis. At pagkatapos ay papasok sa kampamento, datapwat tatahan sa labas ng kanyang tolda na 7 araw. At mangyayaring sa ika-7 araw, ay muling mag-aahit ng lahat niyang buhok, sa kanyang ulo, at sa kanyang baba, at sa kanyang kilay, na anupat aahitin niya ang lahat niyang buhok, at kanyang lalabhan ang kanyang mga suot, at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at magiging malinis. At sa ika-8 araw ay kukuha siya ng 2 korderong lalaki na walang kapintasan, at ng 1 korderong babae ng unang taon na walang kapintasan, at ng 1 handog na harina na 3/10 bahagi ng 1 epa, ng mainam na harina na hinaluan ng langis, at ng 1 log na langis. At ihaharap ang taong lilinisin ng saserdoteng naglilinis sa kanya, at gayon din ang mga bagay na yaon sa harap ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ang saserdote ng isa sa mga korderong lalaki, at ihahandog na pinakahandog sa pagkakasala, at ng log ng langis, at aalugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At papatayin ang korderong lalaki sa pinagpapatayan ng handog dahil sa kasalanan, at ng handog na susunugin sa dako ng santuaryo, sapagkat kung paanong ang handog dahil sa kasalanan ay sa saserdote, gayon din ang handog dahil sa pagkakasala, bagay ngang kabanal-banalan. At ang saserdote ay kukuha sa dugo ng handog dahil sa pagkakasala, at ilalagay ng saserdote sa pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa. At kukuha ang saserdote sa log ng langis, at ibubuhos sa ibabaw ng palad ng kanyang kaliwang kamay. At itutubog ng saserdote ang kanang daliri niya sa langis na nasa kanyang kaliwang kamay, at magwiwisik siyang makapito ng langis ng kanyang daliri sa harap ng Panginoon. At sa lumabi sa langis na nasa kanyang kamay, ay maglalagay ang saserdote sa ibabaw ng pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa, sa ibabaw ng dugo ng dahil sa pagkakasala. At ang labis sa langis na nasa kamay ng saserdote ay ilalagay nito sa ulo niyaong lilinisin, at itutubo sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon. At ihahandog ng saserdote ang handog dahil sa kasalanan, at itutubo sa kanya na lilinisin dahil sa kanyang karumihan. At pagkatapos
ay papatayin ang handog na susunugin. At ihahandog ng saserdote ang handog na susunugin at ang handog na harina sa ibabaw ng dambana. At itutubos sa kanya ng saserdote at siya'y magiging malinis. At kung siya'y dukha at ang kanyang kaya ay hindi aabot, ay kukuha nga siya ng isang korderong lalaki na handog dahil sa pagkakasala, na aalugin upang itubos sa kanya, at ng 10 bahagi ng isang epa na mainam na harina, na hinaluan ng langis, na pinakahandog na harina, at ng 1 log ng langis. At ng 2 bato-bato, o ng 2 inakay ng kalapati, kung alin ang aabuti ng kanyang kaya. At ang isa'y magiging handog dahil sa kasalanan, at ang isa'y handog na susunugin. At sa 8 araw ay kanyang dadalhin sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang gamitin sa kanyang paglilinis sa harap ng Panginoon. At kukunin ng saserdote ang korderong handog dahil sa pagkakasala, at ang log ng langis, at aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At kanyang papatayin ang korderong handog dahil sa pagkakasala, at kukuha ang saserdote ng dugo ng handog dahil sa pagkakasala, at ilalagay sa pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa. At magbubuhos ang saserdote ng langis sa ibabaw ng palad ng kanyang kaliwang kamay, at makapitong magwiwisik ang saserdote ng kanyang kanang daliri ng langis na nasa kanyang kaliwang kamay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ang saserdote ng langis na nasa kanyang kamay sa pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa, sa ibabaw ng pinaglagyan ng dugong handog dahil sa pagkakasala. At ang labis ng langis na nasa kamay ng saserdote ay ilalagay niya sa ulo niyaong lilinisin, upang itubos sa kanya sa harap ng Panginoon. At kanyang ihahandog ang isa sa mga bato-bato o sa mga inakay ng kalapati, kung alin ang kanyang kaya. Kung alin ang abuti ng kanyang kaya, na ang isa'y handog dahil sa kasalanan, at ang isa'y handog na susunugin, pati ng handog na harina, at itutubos ng saserdote doon sa malilinis sa harap ng Panginoon. Ito ang kautusan tungkol sa may salot na ketong, na ang kanyang kaya ay hindi abot sa nauukol sa kanyang paglilinis. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Pagka kayo'y nakapasok na sa lupain ng Kanaan, na ibibigay kong pag-aari sa inyo, at ako'y naglagay ng salot na ketong sa alinmang bahay sa lupain ninyong inaari, ay yayaon ang may-ari ng bahay at magbibigay alam sa saserdote na sasabihin, tila man din mayroong parang salot sa bahay. At ipag-uutos ng saserdote na alisan ng laman ang bahay bago pumasok ang saserdote na kilalanin ang tila salot, upang ang lahat na nasa bahay ay huwag mahawa. At pagkatapos ay papasok ang saserdote upang tingnan ang bahay. At titingnan ang salot, at kung makita ngang ang tila salot ay nasa mga panig ng bahay na may ukit na namemerde o namumula at tila malalim kaysa panig, ay lalabas nga ang saserdote sa bahay hanggang sa pintuan ng bahay at ipasasara ang bahay na 7 araw. At babalik ang saserdote sa 7 araw at titingnan, at narito, kung makita ngang kumalat ang salot sa mga panig ng bahay, ay ipag-uutos nga ng saserdote
nabunutin ang mga batong kinaroroonan ng tila salot at ipatatapon sa labas ng bayan sa dakong karumal-dumal. At ipakakayas ang palibot ng loob ng bahay, at ang argamasang inalis na kinayas ay itatapon sa labas ng bayan sa dakong karumal-dumal. At magsisikuha ng ibang mga bato, at ihahalili sa mga batong yaon, at magsisikuha ng ibang argamasa, at siyang ihahaplos sa mga panig ng bahay. At kung muling bumalik ang tila salot, at sumibol sa bahay, pagkatapos na mabunot ang mga bato, at pagkatapos makayas ang bahay, at pagkatapos na mahaplusan ng argamasa, ay papasok nga ang saserdote at titingnan. At narito, kung makita nga ang salot ay kumalat sa bahay, ay ketong na nakakahawa sa bahay, ito'y karumal-dumal. At gigibain niya ang bahay na yaon, ang mga bato, at ang mga kahoy, at ang lahat ng argamasa ng bahay ay dadalhin sa labas ng bayan sa dakong karumal-dumal. Bukod dito'y ang pumasok sa bahay na yaon ng buong panahong nasasara ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. At ang mahiga sa bahay na yaon ay maglalaba ng kanyang mga suot, at ang kumain sa bahay na yaon ay maglalaba ng kanyang mga suot. At kung papasok ang saserdote, at narito, kung hindi nga kumalat ang salot sa bahay, pagkatapos na mahaplusan ng argamasa, ay ipakikilala nga ng saserdote na malinis ang bahay, sapagkat gumaling sa salot. At upang linisin ang bahay, ay kukuha ng 2 ibon, at ng kahoy na sedro, at ng grana, at ng hisopo. At papatayin ang isa sa mga ibon sa isang sisidlang lupa sa ibabaw ng tubig na umaagos. At kukunin niya ang kahoy na sedro, at ang hisopo, at ang grana, at ang ibong buhay, at babasain sa dugo ng ibong pinatay, at sa tubig na umaagos, at wiwisikang makapito ang bahay. At kanyang lilinisin ang dugo ng ibon ang bahay, at ng agos ng tubig, at ng ibong buhay, at ng kahoy na sedro, at ng hisopo, at ng grana. Datapwat pawawalan ang ibong buhay sa labas ng bayan, sa kalawakan ng parang, gayon tutubusin ang bahay at magiging malinis. Ito ang kautusan tungkol sa sari-saring salot na ketong at sa tina, at sa ketong ng suot at ng bahay, at sa pamamaga at sa langib, at sa pantal na makintab, upang ituro kung kailan karumal-dumal at kung kailan malinis. Ito ang kautusan tungkol sa ketong.